Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum Filipino 2 Quarter 1 Week 5. Ang ating paksa ay pag-unawa at paggamit ng wika sa kwentong naratibo. Magandang araw! Kumusta kayo? Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang isang kwentong bayan na naglalaman ng kahusayan ng isang pinuno. Sino ang mga opisyal ng inyong klase? Bakit sila ang ibinoto nyo? Sino naman ang leader o namumuno sa inyong tahanan? Mahusay ba silang pinuno? Bakit? Tingnan ang mga larawan. Ano ang ginagawa ng manok sa unang larawan? Ano ang laman ng baul sa ikalawang larawan? Basahin. Nangingitlog, kayamanan. Nakakita na ba kayo ng manok na nangingitlog ng ginto? Ano ang maibibigay sa inyo ng manok na nangingitlog ng ginto kung sakaling magkaroon kayo ng alagang gaya nito? Ating basahin ang kwentong bayan na pinamagatang nang maging sultan si Pilandok. Para sa gabay na tanong, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Saan siya mahusay? Nang maging sultan si Pilandok. Kilala si Pilandok sa pagiging matalino at wais. Kilala rin siya sa bilis niya sa pagtakbo. Lahat ng paligsahan sa takbuhan ay kanyang napanalunan. Isang araw, nagkaroon ng kaguluhan sa kanilang lugar na kung tawagin ay Barangay Maparaan. Kailangan nating tumakas, lumipat na tayo ng ibang barangay. Kitang-kita ang takot na sabi ng isa niyang kabarangay. Abay, bakit naman? Naguguluhang tanong ng isa. Kailangan nating makatakas sa ating napakalupit na sultan. Tugon nito. Ang lahat ng makita niya'y pinarurusahan kahit walang kasalanan. Hindi ka pwedeng magreklamo o magtanong man lang. Naiiyak na pagpapatuloy nito. Walang gustong kumalaban sa kanya dahil tiyak na mabigat ang ipapataw niyang parusa sa sinumang magtangkang iwasto ang mga mali niyang gawa. Napaisip si Pilandok sa narinig. Ayaw niya na may naapi at inaapi. Pilandok, tulungan mo kami. Marami na sa aming kamag-anak ang ibinilanggo at ayaw palayain dahil lamang sa kagustuhan ng sultan. Tulungan mo kami, Pilandok! Tulungan mo kami! Ang umiiyak na sabi nito. Dahil sa habag, nangako si Pilandok na tutulungan niya ang mga ito. Hindi siya papayag na may inaapi at may nang-aapi. Lihim na kinausap ni Pilandok ang isa sa mga kaibigang may kamag-anak na alipin ng sultan. Ipinakalat niya ang balitang siya ay may alagang manok na nangingitlog ng ginto. Mabilis na nakarating ang balita sa sultan. Dali-dali nitong ipinahanap si Pilandok upang makausap. Kailangang maging kanya ang manok na nangingitlog ng ginto. Malaki ang maidaragdag niyon sa yaman niya. Siya dapat ang magmay-ari nun dahil siya ang sultan.
Ibigay mo sa akin ang alaga mong manok na nangingitlog ng ginto. Matigas na utos nito nang makaharap si Pilandok. Ngumiti si Pilandok. Ibibigay ko ang alaga kong manok na nangingitlog ng ginto sa isang kondisyon. Wika nito. Anong kondisyon? Tanong ng sultan. Kapag nanalo kayo sa pabilisan sa pagtakbo, sa inyo ang alaga kong manok na nangingitlog ng ginto. At kung ako naman ang manalo, ako ang papalit sa inyong pwesto. Ako na ang magiging bagong sultan. Seryosong sabi nito. Dahil sa pagiging gahaman, mabilis na sumagot ang sultan. Sa takbuhan lamang ba? Hindi mo ba nakikita ang tikas ng aking pangangatawan? Tiyak akong wala kang ibubuga sa akin. Titiyakin kong ako ang mananalo sa labang ito. Nakangising sagot ng sultan. Inihanda ang paligsahan. Dala ni Pilandok ang alaga niyang manok na nangingitlog ng ginto sa kanyang pagtakbo. At dahil wala pang tumalo kay Pilandok sa bilis sa pagtakbo, naiwan niyang humihingal at pagod na pagod ang sultan. Narating ni Pilandok ang takdang lugar ng pagtatapos ng paligsahan. Siya ang nagwagi. Natalo niya ang sultan. Mabuhay si Pilandok! Sigaw ng mga tao sa pagwawagi ni Pilandok. Mabuhay ang ating bagong sultan! Palayain ang mga bilanggo, ang kauna-unahang utos ni Pilandok bilang sultan. Lalong naghiyawan at nagpalakpakan ang mga tao sa kagalakan. Umpisa pa lamang iyan ng pagbabago sa ating lugar. Ipinangangako kong magiging mabuti akong sultan. Kung sakaling nagmamalabis ako sa kapangyarihan o maghangad ng yaman, paalalahanan niyo ako dahil ang nais ko'y kaayusan at isang pamayanang ang mga tao'y may pagkakasunduan. Wika ni Pilandok. Muling nagpalakpakan ang mga tao at naghiyawan ng mabuhay! Mabuhay ang ating bagong sultan! Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Saan siya mahusay? Saan naganap ang kwento? Ano ang suliranin sa kwento? Ilang ulit na banggit ang sumusunod na salita sa kwento. Nangingitlog, naghiyawan, nagpalakpakan, yaman. Muli nating basahin ang mga salita. Nangingitlog, naghiyawan, nagpalakpakan, yaman. Sa inyong kwaderno, isulat ng dikit-dikit ang 4 na salita. Magbigay ng bahagi ng inyong katawan na nagsisimula sa letrang N. Halimbawa, noo. Maglista sa inyong kwaderno ng 5 salitang nagsisimula sa letrang Y. Dumako tayo sa pangkatang gawain. Para sa unang pangkat, pagsasadula ng gawain ng ama ng pamilya. Ikalawang pangkat, pagsasadula ng gawain ng pangulo ng klase. Ikatlong pangkat, pag-iisa-isa ng mga gawain o responsibilidad ng ama bilang pinuno ng tahanan. Ika-4 na pangkat, pag-iisa-isa ng mga gawain o responsibilidad ng pangulo ng klase. Ika-5 pangkat, pagsasatao ng isang responsableng mag-aaral at anak. Ano ang katangian ni Pilandok ang iyong taglay o nais mong taglayin? Paanong nakatutulong o makatutulong sa iyo ang katangiang iyong binanggit? Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa inyong sagutang papel.
Sino ang pangunahing tauhan sa nang maging sultan si Pilandok? Saan naganap ang kwento? Ano ang suliranin sa kwento? Ano ang wakas ng kwento? Isulat ang letrang T kung ang pahayag ay tama at M naman kung mali. Nakatira si Pilandok sa barangay Maparaan. Si Pilandok lamang ang tauhan sa kwento. Kampiyon sa pabilisan sa pagtakbo si Pilandok. Mabait ang sultan na nakalaban ni Pilandok sa takbuhan. Nananatiling sultan ang nakalaban ni Pilandok sa takbuhan. Para sa inyong taktang aralin, kasama ang mga magulang o guardian, ilista ang 5 ginagawa ninyo pagkagising sa umaga. Lagyan ito ng bilang 1 hanggang 5 ayon sa pagkakasunod-sunod. Halimbawa, para sa unang gawain, kumakain pagkagising. Para sa ikalawang araw, pagsulat at pag-unawa sa payak na pangungusap ang ating paksa. Sa araw na ito, daragdagan pa natin ang ating kaalaman tungkol sa kwentong bayan na nang maging sultan si Pilandok. Bakit mahalaga ang wastong pamumuno? Alam niyo ba ang mga sight words sa Filipino? Ano ang sight words? Ang sight words ay mga salitang madalas makita at gamitin sa pagbasa at pagsulat. Mga halimbawa, siya, sultan, ang, ayaw, kay, si Pilandok ay matapang. Ang sultan ay napalitan. Tayo'y magbasa. Matapang si Pilandok. Maraming humingi ng tulong sa kanya. Nangako siya na magiging mahusay na pinuno ng kanilang barangay. Ano ang napansin niyo sa mga pangungusap? Kailan ginagamit ang malaking letra? Ang maliit na letra? Anong uri ng pangungusap ang nagtatapos sa tuldok? Magbigay ng halimbawa ng mga pangungusap na paturol o pasalaysay na madalas gawin ng inyong pamilya tuwing araw na walang pasok. Basahin, gusto ng sultan na madagdagan pa ang kanyang kayamanan. Ano ang unang letra sa pangungusap? Paano ito binibigkas? Magbigay ng mga halimbawa ng salitang nagsisimula sa letrang G na makikita sa loob ng silid-aralan. Halimbawa, guro, gunting. Maglista ng 5 bagay na matatagpuan sa inyong tahanan na nagsisimula sa letrang G. Gamitin ito sa pangungusap, napaturol o pasalaysay. Isulat ito sa kwaderno sa paraang dikit-dikit. Sabihin kung anong G ang tinutukoy sa bawat bilang. Tunay na kaaya-ayang nagmumula sa mga kwerdas ng tinitipang. Inumin ng mga bata na masustansya na'y masarap pa. Bihira ang 1, madalas 2, 3, 4 o higit pa na kailangan ng sasakyan para maayos na umandar. Galing sa nyog sa mga ulam, masarap isahog. Sila ang pangalawang magulang na nagtuturo sa inyo sa paaralan. Gawain bilang 2, gamit ang mga sight word na si, ay, mga, ang, gusto sa pagbuo ng pangungusap na paturol o pasalaysay. Maaaring gamitin ang kwentong bayan na nang maging sultan si Pilandok. Gawain 3, sa pamamagitan ng pangungusap na paturol o pasalaysay, magdugtungang pagkukwento tayo. Ikwento ninyong muli ang kwentong bayan na nang maging sultan si Pilandok. Uumpisahan ko. Sa
Sa barangay Maparaan, naninirahan sina Pilandok. Gawain 1, pumalakpak ng isang beses kapag ang pangungusap ay paturol o pasalaysay at pumadyak naman ng 1 kapag hindi. Ang tunay na pinuno ay mabuti. Naging opisyal ka na ba ng klase? Lumalabas kaming pamilya tuwing walang pasok sa eskwela. May sunog. Mag-aaral ako ng mabuti. Maglista ng mga lugar na nagsisimula sa letrang G na napuntahan mo na o nais mong puntahan balang araw, maaaring sa loob o labas ng Pilipinas. Sa inyong sagutang papel, gawin ang sumusunod. Tukuyin ang isinasaad sa bawat bilang. Masustansyang pagkaing matatagpuan sa paligid natin. Taglay ang 8 paa, sapot ay ginagawa niya. Kabaliktaran ng araw kung minsay isang uri ng halamang ugat. Bilog na itsura ng mundo. Iwasto ang gamit ng malaki at maliit na letras sa pangungusap. Isulat ng muli sa paraang dikit-dikit ang pangungusap na paturol o pasalaysay. Magbigay ka ba regalo sa kanya? Pag-aralan natin ang pagtugtog ng gitara. Umawit tayo ng sabay-sabay. Manghuli tayo ng tutubi mamayang uwian. Bakit ka hindi sumama kahapon? Sa tulong at paggabay ng inyong mga magulang o guardian, magsanay ng pagsulat ng dikit-dikit na letrang G sa kwaderno. Para sa 3 araw, pag-unawa at pagsasalaysay ng tekstong naratibo gamit ang high-frequency words. Magandang araw! Kumusta kayo? Tumayo ang lahat at bigkasin ang tunog na ginagawa ng sumusunod na hayop. Palaka, unggoy, pusa, tigre. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang isang pabulang pinamagatang Koni-Kuneho at ang kahalagahan ng pagtitipid. Sino sa inyo ang nagbabaon ng pera? Nauubos ba ninyo ang baon ninyong pera sa bawat araw? Bakit? Ano ang nasa larawan? Mayroon ka bang alkansya o mayroon ka bang ipon sa bangko? Bakit mo ito ginagawa o bakit hindi mo ito ginagawa? Ating basahin ang pabula na Koni-Kuneho. Para sa mga gabay na tanong, ano ang katangian ni Koni? Bakit hindi siya sumasama sa kanyang mga kaibigan sa paglalaro? Si Koni ay isang batang kuneho. Madalas siyang yayain ng mga kaibigan na maglaro. Tara Koni-Kuneho, maglaro naman tayo, yakag ni Yuri Tutubi. Oo nga, Koni-Kuneho, tigilan mo muna yung pag-aayos ng mga dayami at karot sa iyong kulungan. Di naman yan mawawala eh, dagdag ni Ella gagamba, habang naglalambitan sa mga sapot niya. Takot na takot magutom, panunokso ng uod na si Edu. Nginitian ni Koni-Kuneho ang mga kaibigan. Lumitaw ang mapuputi nitong ngipin. Mauna na kayo, tatapusin ko muna ito. Baka kasi umulan, hindi pa sapat ang pagkaing naipon ko, saka kailangan ko ring ayusin ang aking higaan. Dapat may pamalit ako dahil baka mabasa ng ulan itong nakalatag.
Inirapan siya ng mga kaibigan. Tara na nga, iwanan natin si Connie Conejo. Parati naman niyang ganyan eh. Naiinis na wika ni Ella. Gagamba na mabilis na tumalon at nagduyan sa sapot niya. Oo nga, sagot ng uod na si Edu. Mas mahalaga sa kanya ang mag-ipon ng pagkain kaysa mga kaibigan. Nagtatampong, sabi nito. Lumapit sa kanila si Connie Conejo. Hindi naman sa ganon, gusto ko rin naman kayong makasama sa paglalaro, kaya lang mukhang malakas ang paparating na ulan. Tingnan niyo ang kalangitan, itinuro niya ang madilim at makapal na kaulapan sa katanghalian. Kapag ganyan ang itsura ng mga ulap, tiyak na tatagal ng higit sa 2 araw ang pag-ulan. Dapat mag-impok ng mga kakainin at gagamitin. Ayokong magutom sa kalamigin. Kailangang may mga tuyong dayaming mahihigaan at sapat na pagkain na tatagal ng ilang araw, paliwanag ni Connie. Teka, ikaw ba may ipong mga pagkain? Nag-aalalang tanong ni Ella Gagamba kay Yuri Tutubi. Naku, wala pa nga. Wala pa. Naubos ko na kagabi ang natitira ko pang pagkain. Nalibang kasi ako sa paglalaro at pagkikipagkwentuhan sa inyo kahapon pa. Nag-aalalang sagot ni Yuri Tutubi. Kung ganon, dapat na tayong kumilos at mukhang bubuhos na ang ulan. Nahihintakutang sagot ni Ella Gagamba. Teka, paano ang plano nating paglalaro? Takang tanong ng uod na si Edu. Saka na lang tayo maglaro kapag maaraw na at maganda na ang panahon. Unahin muna natin ang pag-iipon ng pagkain at paghahanda ng tuyong mahihigaan natin. Kapag nagsimula ng ulan, di na tayo makalalabas. Baka magkakasakit tayo kapag basa ang ating higaan at magugutom naman sakaling wala tayong pagkain na itabi, sagot ni Ella Gagamba. Napangiti si Connie Conejo sa narinig sa mga kaibigan. Tama, mag-ipon tayo ng pagkain para pagdating ng pangangailangan, hindi tayo kukulangin. Tiyakin din natin ang tuyong mahihigaan natin para ang pagkakasakit ay maiwasan natin. Wika ni Connie. Masayang naghiwalay ang magkakaibigan. Mahalagang makapag-ipon at maging handa sa anumang panahon. Ano ang katangian ni Connie? Bakit hindi sumasama si Connie sa kanyang mga kaibigan sa paglalaro? Sino ang mga tauhang binanggit sa kwento? Sino ang iniimbita o niyayaya na maglaro ng kanyang mga kaibigan? Bakit hindi siya sumama sa mga ito? Bakit siya nag-iipon ng pagkain? Nag-iipon ka rin ba? Bakit o bakit hindi? Gamit ang Caterpillar Organizer, balikan natin ang nilalaman ng pabula. Ilagay ang mga detalyeng hinihingi sa bawat bahagi ng katawan ng uod. Ibigay ang panimula, tauhan, tagpuan, suliranin, unang pangyayari, pangalawang pangyayari, at wakas. Isulat sa sagutang papel ang mga salitang nagsisimula sa letrang ng na tinutukoy ng bawat larawan. Isulat ito sa paraang dikit-dikit. Tama, ito ay ngiti, ngilo, ngipin. Sa pang-4 at pang-5 bilang, mahusay, ito ay nganga, nginig. Tukuyin kung sino ang nagsabi ng sumusunod na dialogo. Kopyahin sa kahon ang sagot. Tara, Connie Conejo, maglaro naman tayo. Mahusay, ang nagsabi ay si Yuri Tutubi. Pangalawang dialogo, takot na takot magutom. Tama, si Ella Gagamba. Baka kasi umulan,
hindi pa sapat ang pagkaing naipon ko, saka kailangan ko ring ayusin ang aking higaan. Mahusay ang nagsasalita ay si Connie Conejo. Teka, ikaw ba may ipong mga pagkain? Magaling, uod na si Edu. Kung ganun, dapat na tayong kumilos at mukhang bubuhos na ang ulan. Ella gagamba. Ano ang suliranin o problemang tinalakay sa pabula? Isulat ang sagot sa kwaderno. Para sa inyong takdang aralin, sa tulong at paggabay ng inyong mga magulang o guardian, maglista ng mga tinitipid at iba pang paraan ng pagtitipid. Para sa ika-4 na araw, pangunahing kasanayan sa pagbasa, pagsulat at pakikipag-usap. Magandang araw! Kumusta kayo? Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang pangungusap na paturol o pasalaysay. Maglista ng mga salita na nagsisimula o may letrang P at R mula sa pabulang Connie Conejo. Halimbawa, panunukso, parati, naglalaro. Hanapin at sabihin ang mga bagay na nagsisimula o mayroong letrang P at R. Pagkatapos isulat sa inyong kwaderno ang mga salitang nabanggit. Ano ito? Tama, ito ay plato. Prutas. Rosas. Pera. Kunin ang inyong kwaderno at isulat ng dikit-dikit ang sumusunod na salita at pangungusap. Para. Premyo. Para kay Ria ang regalong relo. Pinaypayan ni Pepay ang mainit na prito. Sabihin ng Yehey kapag ang pangungusap ay patrol o pasalaysay. At ay naman kung hindi. Paborito ko ang papaya. Parating na ba ang papa? Rekado ng ginisang repolyo ang dala ko. Reyna ang papel niya sa dula. Pinagbasa ka ba ng libro kanina? Gamit ang sagot ng papel, maglista sa paraang dikit-dikit ng tig-3 salitang nagsisimula sa P at R na madalas ninyong gamitin o kainin. Gamitin ang mga sight words sa pagbuo ng pangungusap. Maaaring magdagdag ng salita upang makabuo ng pangungusap na pasalaysay o paturol. May, si, niya, ako, kami, para, parati, punta, prutas. Isulat sa sagutang papel ng dikit-dikit ang mga salitang nagsisimula sa letrang P at R na tinutukoy ng bilang. R na may 3 kamay at oras ay ibinibigay. Tama, ito ay relo. P na may matamis at maasim. Maganda sa katawan dahil dulot nito'y maayos na kalusugan. Mahusay, ito ay prutas. R na gusto ng lahat na matanggap lalo na sa mga okasyong at mga selebrasyon. Tama, ito ay regalo. P na madalas na dingding ng bahay. Mas matibay kaysa kahoy na nakasanayan. Mahusay, ito ay pader. R na isang uri ng bulaklak na popular ang pulang kulay. Tama, ito ay rosas. Sa tulong at paggabay ng inyong mga magulang o guardian, magsanay ng pagsulat ng dikit-dikit na letrang P at R sa kwaderno.